Hello everyone, welcome. Ang pag-aaralan natin ngayon is regarding sa Baron Digital TV Receiver Box, no? So meron kasi tayong tanggap ngayon, ito ay walang power, ayaw mag-on, no? So ating tutuklasin at kung ano nangyari sa unit na ito, no? Let's check the power supply. Meron 4.95, so is 5 volts na rin. So ito yung ating box, proceed tayo dito. So, gaya ng dati, natanggal ko na yung pag nagbibideo tayo, pinapanadali ko na. So, ino-open ko na yung mga unit. So, para ready na para ipakita sa inyo, no? So, 4 lang na tornilyo, walang big deal dyan, no? Big deal. Okay? So, walang mawawala sa atin, no? Okay? So, pag in-open nyo na yan, open nyo yung top cover at ganun lang kasimple, no? At kita mo na nga itong ating pinaka circuit board ng ating Baron antenna. So makita nyo may HDMI output, audio output, dalawang USB, ito naman yung sa ating antenna, no? So mukhang pinasok ng tubig. Okay. Yung kable kasi niyan baka diretso galing sa roof, no? Dumalay na yung tubig. So ito yung power supply capacitor, yan yung mga check natin. Una, no? Kasi minsan dyan nagiging problema. So kapag ka nagka-problema yung ating power supply, so nagkakos ng problem yung mga capacitor. Okay? So, visual inspection muna tayo. Wala naman tayong nakikita mga bar na sunog. So, mas maganda to. Okay? So, yun yung DC input natin. So, 5 volts lang pala ito, no? I-check natin ang may power, no? Ipasok natin yung power supply. Double check lang natin yan. So, may voltahe tayo, no? 4.97 volts. So, ipasok natin doon sa ating main board yan, no? Para makita natin. Para makita natin kung iilaw yung indicator niya, no? So, yan naman yung kaya nga tinawag na indicator is para may indication na may power. Okay, naka-plug na siya. Oh, sorry. Yung ating camera pala hindi naka-focus, ano? Na-miss natin yung pag, ilaw, no? So, hindi natin nakita kung ano nangyari doon. Pasensya na po, no? Pero ito, sure ko na sira naman talaga siya. Okay, kaya nga binigay sa atin para ayusin. Then, ipapakita ko kung ano yung naging problema. Yung makikita natin problema, ano? So, standby lang kayo kasi medyo itong ating camera at ating lugar ay medyo alanganin yung pwesto, no? Para So, i-check natin yung capacitor na yan. Okay? Yan yung nakaparallel sa supply, no? 10 volts yan, 4.7. Okay? So, minsan kasi yung pagka-bloated niya hindi natin nasa ibabaw, yung isa nasa ilalim, ano? Hindi natin makikita. Then gagamitan din natin ng ng pang-amoy, no? Amoy natin yung mga board kung alam naman natin yung amoy ng capacitor. Okay? Pag may sumirit yung electrolyte niyan, minsan kasi basta na sumisirit hindi naman nagbo-bloated o hindi pumuputok. So, indication yun na bad capacitor, no? So, titingnan natin to. Medyo itong board na to, yung mga ganito, masyado ng, yung mga pin. So, ingat-ingat lang kayo pag magbubunot, ano? Huwag niyong pupwersahin kasi sasama yung niya kasi yung pinaka-layout niya baka sumama, maputol. Ang ninipis pa naman ang layout ng mga board niya nowadays, no? Hindi katulad nung araw na pag nagre-repair sa matitibay ang circuit board, saka malalapad, ano? So, dito ingat-ingat lang, no? Alalayan nyo ng hila, okay? Pag kahit anong gawin mong soldering yan, hindi yan basta maalis. So, kailangan nung pasuin, initin ng tapos hilahin nyo yung component, palabas. Dahan-dahan lang, no? Carefully, no? Hanggang sa maalis. Okay? So, ayan, natanggal na nga. Okay, nalaglag pa. Ano ba yan? Kaya hirap talaga pag walang So, at ayun nga, bloated yung ilalim ng capacitor, no? So, pakita ko sa picture. Kasi nalaglag no hindi ko napakita ng maayos. So, pakita natin yung picture. So, nag-bloated siya for two reasons, no? Possible may short circuit sa load niya or nag-over voltage yung output ng ating power supply. I-check natin. So, may pamalit na tayo dito niyan, capacitor. So, nag-stock tayo ng pamalit. So, 470, 10 volts. So, papalitan ko na yan. Then, magpo-proceed tayo. Bakit maghanap tayo ng rason bakit yan pumutok, no? So, i-check lang natin yung circuit board sa load niya. Okay? Baka may mga shorted.
Then, pag wala, babalik tayo doon sa capacitor, sa power supply, no? Sorry, hindi capacitor, na power supply. So, check natin. Pero bago yon, papalitan muna natin to, no, ng capacitor. Okay, so ipiprepare natin yung circuit board, linisan lang natin. So, i-clear natin yung butas niya, no, nung pagdadaanan ng component ng mga paa. Kasi masyado talagang makipot o maliit lang yung butas nito eh. Ito ang problema sa mga bagong circuit board, no? Ang liit. So, kailangan mapalusot natin maigi yan. At saka double-sided pa, no? Kaya hindi natin pwedeng persahin. Okay? So, yung iba, ginagamitan pa yan ng mga solder, hot air, o tapos mga plugs. So, ito sisimplihan ko na lang para doon sa mga wala, no? Na mga walang ganong equipment. Okay? So, yung mga beginners, ika nga, no? So, ayan, nilagayan ko ng capacitor. So, tip nga pala, pag nagpalit tayo ng capacitor, no, wag natin babalik na rin yan, ano? Yung component niyan ay nag-work lang yan kapag forward ang connection, no? So, meaning, positive to positive and negative to negative. As you can see doon sa ating caption, no? Sa nilagay kong caption doon. So, be careful lang tayo pag magpalit. Kasi kapag nabaliktad dyan, pag napuno na yung charge sa sabog na yan, okay? So, and pwede pang mag-cause ng additional issues sa ating component. Okay, let's check this capacity, power supply, no? Hindi ko alam bakit paulit-ulit ko nasasabing capacitor. Power supply adapter, ano, ang ibig ko sabihin, okay? So, tulad nga ng dati, visual inspection first, okay? Kung ano, capacitor, check natin. Alam natin may output to, no? Pero, bakit nasira yun, alamin natin, okay? So, visually, wala naman tayo nakikita sunog, walang bloated. So, may output, it means okay ang primary section at secondary section. So, pagka ganito kasi, ang ginagawa ko is, yun nga, maggamitan natin ng ating isang senses ng pagre-repair, yung ating smelling senses, no? Amoy-amoyin ba natin, okay? So, yung capacitor na yan kasi, ng output, okay? Ito, yung kulay green na yan, okay? Nung inamoy ko yan, is medyo mapanghi, okay? Iba yung amoy electrolyte, okay? So, it means, nag-leak siya or bumuga siya ng electrolyte. Okay, minsan makikita nyo yung circuit board nagkukulay itim, parang nababasa. Okay, nasusunog. Okay, so conductive kasi yung nakalagay dyan na electrolytes, no? So, yun yung nakita kong problema niya, nangangamoy siya ng electrolyte. So, i-check din natin yung output ng diode, pero I'm sure wala tayong problema dyan. Yung Schottky diode natin, okay? So, yan, naka-inboard kasing component natin, kaya may nare-read tayong kaunting reading dyan, resistance, nakuha natin. Pero at least hindi siya shorted, no? Kapag ka-shorted, automatic wala tayong output. So, sa kaso ng adapter na to, para mapabilis ang troubleshooting natin is, ang ating understanding is meron namang output. Okay? So, may output. It means okay ang Schottky diode niyan, okay? O yung barrier diode. Then, ang huli na lang titingnan mo dyan is yung filter capacitor, okay? Yung coil naman, hindi nyo naman basta masisira yan, coil na yan, okay? Yung noise filter, okay? So, hindi naman siya shorted, pero may amoy na nga siya, umamoy yung niya, kapag inamoy yung palibot ng capacitor, tsaka yung circuit board, is amoy electrolyte, okay? So, isa yan sa mga technique ng pagre-repair, hindi lang visually, minsan aamoy din natin, but make sure na naka-off ang unit na inaamoy natin. Mamaya, nalimutan natin, nakasaksak pala yan. Okay? Paglapit natin, sumabog sa mukha natin, o kaya nakuryente yung ating ilong, o di magkakaproblema tayo. So, visual inspection lang, okay? Na make sure na visual inspection yan na amoy nyo lang yung circuit board at make sure na wala siyang power. Okay? So, tatanggalin ko na yung capacitor. Yung dalawa lang naman ang paa ng capacitor natin, no? 2 electrode component lang yan, okay? So, tulad ng dati, make sure na kapag ibabalik natin is forward ang ating polarity, okay? Walang reverse, okay? So, may mga component lang na ang application is reverse, like Zener diode, ang application is reverse in order to work or to conduct is reverse connection. But in the case of capacitor, it's only a forward
ang tinutukoy ko dito is yung mga tantalum electrolytic capacitor, okay? Meron kasing mylar, ceramic, wala naman tayong polarity doon kahit yun yung magpaikot-ikot pa ng kabit. Okay? So, ito, papalitan natin yan. Then, ite-testing natin mamaya kung same output. But ang malaga, alam natin may output to kanina bago natin palitan, pero ang cause natin bakit palitan is nangamoy na siya. Okay? Meaning, wala na yung electrolyte niya. Malamang nag-over voltage, kaya nagkaroon ng problema doon sa ating circuit board, nagputok yung capacitor. Pwedeng tumaas ang voltahe nito ng more than 12 volts. So, ayan na nga, at palatandaan yun ng negative side is yung may mga guhit, stripe, no? At saka obviously, makikita nyo na sa ground na kabit yung negative. Okay, so, papalitan na natin siya. Palit tayo ng bagong capacitor, ano? Okay. Actually, hindi ito bago. To be honest, no, meron tayong spare dyan na binunot lang. Save value naman at alam kong good pa naman yung capacitor niyan. So, original yung ating pinagkuhanan is wala tayong problema. Okay? So, pasensya na talaga sa video, nawawala minsan yung ating subject, no? O yung ating pinopokusan ng ating camera. Kasi, hirap talaga. Hayaan nyo, pagka nagkaroon tayo ng konting budget, bibili na tayo ng maayos-ayos na camera. Okay? And eventually, yung makikita nyo na yung mukha ko habang nagre-repair. Okay? So, hinang lang natin. So, make sure na hindi magdidikit yung ating positive-negative kasi consider na short yan, no? Magkakaproblema tayo. Kaya imbis na may output kanina, ngayon mawawalan pa. Okay? So, after natin mahinang, dapat i-visual inspection natin kung may mga short circuit ba, no? At tama yung ating polarity bago natin i-energize yung board or i-power. Okay? Yung ating panghinang medyo pangit yung tip. So, kasi ito soldering station kasing gamit ko. Nasira kasi yung, nasira yung filament. So, hayaan nyo, ayusin natin yun. Then, ipapakita ko rin sa inyo kung paano magpalit ng filament ng soldering para sa mga baguhan, So, ayan, balik na natin. At nang ma-testing na ito, yung may-ari nito ay ilang araw na daw hindi makapanood. Kawawa naman. Okay? So, paganahin natin to. Okay? So, yung capacity, yan yung ating, ayun na naman tayo. Yan, ito ang ating power supply. Ewan ko ba bakit lagi kong nababanggit ang capacitor ngayong araw. Siguro dahil kanina, puro capacitor yung naging problema ko sa electric fan. Tatlong electric fan, puro capacitor ang inayos ko. Yan, check natin output. So, at least, kanina is 4.94, no? So, regulated naman to So, 5 volts yung ating ating box. So, ayan. Medyo nagugulo pa yung ating Okay. Change natin yung range, mga mali. Okay. Ayan. Maluwag yata yung saksakan ng adapter. Ng power supply. Okay. Check lang natin, ha. O, nasa na. Ayun. Okay. 4.97 or 96. Okay. So, let's treat that as 5 volts. Okay. Minsan kasi yung tester natin kailangan na re-calibrate. Pero sa model na to, hindi na to kinakalibrate kaya lang, baka mahina na yung battery. Okay. Papalitan natin yan. Okay. So, i-check na natin yung ating unit. So, 5 volts yan, 1.5 ampere yung power supply na yan. So, kuhanin natin yung i-test natin uli ng close-up. Ayun, okay. Kanina kasi ang layo. Pinokos ko pa yung camera niya para makita natin. Okay, actual na natin. Hopefully, tumama yung ating camera, ma-cover natin to. Okay, tingnan natin yung indicator. Ayun yung ating indicator. Okay, ayun, nag-blue na siya. Okay. Bawasan natin ang brightness yung camera para makita nyo yung O yan, okay, may power na, no? Ite-testing na lang natin yan mamaya. Kasi yung may-ari, dinala lang yan dito. So, ipapacheck na lang natin sa kanila pagdating doon sa bahay nila. Okay. But I'm sure, power supply lang naman ang problema. Dumating yan kanina na ayaw mag-on.
So may on na yan. So may possibility na working na siya, considered as working. Okay? Kung may problema niya, may ibabalik na lang niya kung walang output. Okay? Nasira kasi yung aking pang-testing yung monitor kaya hindi ko mapakita sa inyo yung ating pang-test para ma-check natin kung may output, no? Tsaka yung antena hindi niya dinala. So problema pa ako ng antena. Okay? So, ang antena nito pala is yung parang TV Plus version. Okay? But pwede nyo gamitan to ng outdoor antena. Okay? Para mas malakas ang sagap. Okay? Digital TV receiver box pala ito, no? Yung mga nasasagap nito, yung mga free-to-air channel. Okay? So, ABS, yung mga, ayan, wala palang ABS, yung mga GMA7, yung Channel 5, yung mga free-to-air na hindi na tayo nagbabayad. Okay? So, maswerte tayo dito sa Pilipinas dahil may free-to-air channel tayo. Sa ibang bansa, napakadalang ang may free-to-air, lahat may bayad. Okay? So, ito, binabalik na lang natin yung tornilyo, then ipa-check na lang natin mamaya ito doon sa may-ari. Okay? So, sana matuwa siya. May power na. So, para makapanood na siya nung kanyang sinusubaybayang telenovela. Okay? So, ayan ang antena niya, oh, napasok ng tubig. So, yung antena kasi pag maglalagay tayo ng antena, wag yun straight na straight. Dapat pagpasok sa box, medyo ibaba nyo yung kable, palawitin nyo sa ilalim ng mesa para doon bumagsak yung tubig. Kasi pag stretch na stretch yan, dadalo yung tubig, ano? So, ayan, kitang-kita na yung power na blue, no? So, happy na si Baron. Kay Ernie, maraming salamat po. Thank you sa inyong pagsubaybay. And God bless sa inyong lahat.